Sa inyo lahat, magandang gabi, no? Ah, Muli po, narito po sa dakong ito sa South Coronadal, no? South Cotabato, Coronadal City. Muli po ng Panginoon. At muli po mga kababayan, mga kapatid, muli po ako narito upang ang salita ng Diyos. Mga kapatid, mga kababayan, sapagkat ito po ang mahalaga sa buhay ng tao. Marami po kasi ngayon mga tao na nabubuhay sa mundo walang pakialam, lalong-lalo na patungkol sa ang Diyos ang pinag-uusapan. Maraming tao na tinutokso ka, tatawanan ka, kasi nga salita ng Diyos ang binabanggit mo. Kaya lang mga kababayan, ito po kasi ang dahilan na ang tao ay nagiging mangmang sa katotohanan. Bagamat kung iisipin mo, ang tao, yung katalinuhan ng tao ay tila baga ipinagmamalaki ng tao na sila ay matalino, marunong sa lahat ng bagay. Kaya ang Diyos ay binabaliwala. Maraming tao na walang pakialam patungkol sa Diyos. Ginagawa yung ang sariling kaabalahan sa buhay, magtatrabaho sa buong maghapon, kakain, matutulog. Kung hindi man, pagkatapos ng trabaho, inuman, lasingan. Ito yung buhay ng tao sa mundo na hindi iniisip kung ano ang kahihinatnan ng araw ng bukas. Ikaw ba'y buhay pa sa araw ng bukas? Ito po kasi ang dahilan yung kawalan ng pananampalataya. Ito po yung nangyayari sa kapanahunan natin ngayon. Na bagamat maraming tao na nagsasabi na sila ay may kinagisnang relihiyon, mayroong kinagisnang paniniwala, kaya wala na silang pakialam pagdating sa pag-uusapan ay salita ng Diyos. Wala nang pakialam ang maraming tao sa salita ng Diyos. Kasi nga naman, mayroon na silang kinaanibang relihiyon. Yung iba, ligtas na, puno. Yung iba naman, hindi na sila kailangan gumawa ng mabuti, basta sila ay may faith. Ligtas na sila forever, hindi na sila mapapahamak. Kaya wala na silang pakialam pagdating sa salita ng Diyos. Kasi nga naman, yan ang masakit na realidad sa buhay ng tao. Na ang tao nabubuhay, kumakain, nananamit, tapos ginagawa yung sariling kalayawan, sariling kagustuhan sa araw-araw. Ngunit mga kapatid, pakatatandaan ng tao na tayong lahat ay mawawala sa sanlibutan ito. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pedro na tayo ay katulad lamang ng damo
Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Ang sabi ng Apostol Pedro, ayon dito sa unang Pedro 1, Kapitulo 1, talatang 24. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng bulaklak ng damo o gaya ng damo. At ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Datapat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Ayon po sa nakasulat, mga kapatid, ito ang totoong nangyayari sa buhay ng tao. Ang tao, ang lahat ng laman, ay gaya ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Ito palang mabubuting balita na ito ay ipinangaral sa atin. Ngunit ito ang masaklap na nangyayari sa buhay ng tao. Ang tao ay hindi inaalintana ang buhay. Hindi pinaniniwalaan ang salita ng Diyos. Hindi pinahalagahan ang salita ng Diyos. Wala siyang pakialam sa araw ng bukas. Ang iniintindi lang ng tao ay maging masaya, kalayawan sa buhay na ito. Ngunit, sino man sa atin ay hindi nakakaalam sa araw ng bukas. Tayo ay biglang namamatay. May mga tao na masaya ngayon, bukas pinaglalamayan na. May mga tao na nasisiyahan sa kanyang paglalakbay. Kinabukasan, pinaglalamayan na. Ganun po ang buhay ng tao. Nawa ito yung ating isipin. Alin ang mas mahalaga sa buhay ng tao? Ang sabi ni Apostol Pedro, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Datapat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. Kaya kung tayo ay sumasampalataya sa salita ng Diyos, tayo rin ay mabubuhay magpakailanman. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan 6:63, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo
ay pawang espiritu at pawang buhay. Ang salita ng Panginoon ay espiritu at buhay. Kaya kung tayo ay nagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos, ay dito natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Sapagat ito ang magtuturo sa atin upang tayo ay sumampalataya sa sinugo ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Apostol Pedro dito sa 21 o 1 ng unang Pedro 1, talatang 21. Na sa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos, na sa Kanya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa Kanya'y nagbigay ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapasa Diyos. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari. Sa mga kapatid, ay mangag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Paano? Paano natin magaganap ito sa ating buhay? Na tayo ay magkaroon ng pananampalataya at pag-asa sa Diyos? Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari. Sa mga kapatid ay mangag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Mayroon kasing minsan, pumasok ako o yan ang aking ginagawa dati, nagsisimba sa kinagis ng relihiyo. Nagbabasa yung kanilang tagabasa. Ang Ebanghelyo mula kay San Pedro. Babasahin. Naintindihan nyo ba? Hindi. Dahil binasa lang. No? Walang pakundangan at walang pakialam kung ano ba ang katotohanan upang ito'y maisabuhay ng tao. Sa bagay, mas importante kasi sa relihiyon na yun na kinagisnan ko, ang paghimod sa rebulto. Mas mahal pa nila ang rebulto kaysa salita ng Diyos. Yung mga rebulto na pinangalanan nila ng mga pangalan ng santo sa Biblia, mas mahal nila yun. Hinihimod-himuran pa nga nila yan. Isa rin po ako dyan na humihimod-himod sa rebulto na yan. Tapos pangangalanan ng santo sa Biblia. Yung negrong bakulaw na Jesusan, no? Grabe, no? Isang kapirasong kahoy. Pangangalanan ng Jesus na negro. Hihimod-himuran na yan ang mga uto-uto. Sipin nyo. Isang kapirasong kahoy, ipagpapalit mo yung Diyos na nasa langit. Grabe. No? Ngayon, ito ang ating pag-asa sa pananampalataya sa Diyos. Paano? 1:23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Yun pala yung magbibigay sa atin ng pagkapanganak muli.
ang salita ng Diyos. Ito ang wika ay ang binhing hindi nasisira. Walang kasiraan. Ito ang salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ito po ang katunayan upang makamtan ng tao ang hinahangad na buhay na walang katapusan. Kaya nga ang mga tao, pag mayroong banta sa kanyang buhay ay kailangan mayroon siyang depensa, no? Mayroon siyang sinasandalan na mas malakas. Ngunit hindi niya naisip ang pinakatunay na dapat sandalan ng lahat. Iyong buhay na darating. Ang Diyos na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang wika, ang salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ito yung ating pag-asa. Sabagat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang mabubuting balita. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Kaya, ito yung ating dapat bigyan ng halaga sa buhay na ito. Dahil ang ating buhay sa mundong ito ay lumilipas. Tayo ang wika'y katulad ng damo. Tayo ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang kanyang karangalan ay natutuyo, nalalanta. Hindi po ba totoo? Ang ating buhay, mga kapatid, ay pag nagkaroon tayo sa kalagitnaan ng ating pagkatao, ay namumukadkad pa ang ating karangalan. Ang bikas ng ating pagmumuka, wala pang kulubot, makinis pa, no? Pero pag humahantong ka na, malapit ng matuyo, ay nangungulubot, nawawala ang karangalan. Katulad ng mga artistang sikat, iniidolo, hinahangaan. Lumilipas ang panahon, nangungulubot, wala nang humahanga kasi nawala na ang ganda. Ganyan ang buhay ng tao. Hinahangaan, ipinagbubunyi ng marami sapagkat napakaganda. Napakagwapo, napakapugi. Kumikilig-kilig pa ang marami. Pero pag ay nangungulubot na, nawawala ang kilig. Bakit? Sapagkat nasusulat. Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito
ang mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Ang salita ng Diyos, ito pala yung mabubuting balita na ipinangaral sa atin. Dahil ang nais ng Diyos, tayo rin ay magtamo ng walang hanggang buhay. Yan yung sabi ng Panginoong Jesucristo eh. Ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak. Tayo, ang wika ay ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tinitingnan kasi ng tao sa sanlibutang ito ay yung karangyaan, kaligayahan, panandaliang saya. Panandaliang ligaya sa sanlibutang ito ang nakikita ng maraming tao. Ayaw nila ng katotohanan. Ayaw nila ang salita ng Diyos. Na ito ang magbibigay buhay, sabi ni Kristo. Sapagkat ang Espiritu ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ngayon, talaga pong ito ang nangyayari sa ating mundo. May mga relihiyon na nagsisilabasan, nagsisilitaw, mga iba't ibang klaseng mga propeta, nagtuturo ng mga aral ayon sa kanilang sariling kalooban. Pinapaniwala ang maraming tao sa mga kasinungalingan. Ngunit ayon nga po sa ating pinag-aaralan kagabi, kung babasahin ng tao ang salita na nasusulat sa banal na kasulatan na tinatawag ng marami na Biblia, ito po ang aklat na talagang makikita mong makapangyarihang aklat. Sapagat ang mga nakasulat dito'y totoong nagaganap, totoong nangyayari at natutupad. Mula noon hanggang ngayon, natutupad ang nangasusulat sa aklat na ito. Kung kayo ay hindi namamangha ayon sa salita ng Panginoong Jesucristo, na ang Israel ang wika ay iiwanang wasak ang kanilang mga bahay, ang kanilang mga tahanan. At ang templo ng Diyos na nasa Jerusalem ay mababagsak at walang maiiwan kahit isang bato sa kapwa bato. Totoong naganap. At nangyari po ang Israel sa panahon na yan ay talaga pong nangalat sa sanlibutan. Nangalat po sila. At pagkatapos ng sila'y mangalat, dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig na sila'y talagang pinupuksa, pinapatay. Ngunit dahil sa masaganang habag ng Diyos, niligtas pa rin ang mga nalabi sa Israel. Bakit? Pangako po kasi ng Diyos yun, mga kapatid. Ayon nga po sa Jeremias na binasa ko kagabi, o sa pagkatapos po nung pag-live o pag-video ko, nakalagay po ron na talagang sila ay nangalat. No? At ang sabi ng Diyos, sila ay muling titipunin. Talaga pong nangyari. Ha?
Sa aklat ng Lucas na binasa ko kagabi, no? Sa 21, simula sa 21 hanggang 24, talaga pong sila'y nangalap, sila'y napunta sa iba't ibang bahagi ng sanlibutan, no? Muli nga po nating basahin yun, mga kapatid. 21, 24 ng Lucas. At sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak, at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa, at yuyurakan ang Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. Talaga pong ang salita, ito po ang patunay na ang Biblia, ito ang tunay na salita ng Diyos. Sino man ang nagsasabi, nilalait ang nakasulat sa Biblia, kontra-kontra daw. Ang galing naman. Kontra-kontra ang nakasulat, pero yun ang nangyayari. Yun ang natutupad, ang nasusulat. Kung bakit maraming tao na nagsasabi na ang Biblia ay kontra-kontra, sa kadahilanan na maraming nagtuturo gamit ang Biblia ay nagpapasikat para sa kanilang sariling pakinabang. Hindi sa katapatan ng puso na maglingkod sa Diyos at ipangaral ang aral na walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit, at walang sariling pagpapaliwanag. Yun kasi ang dahilan kung bakit ang nagbabasa ng Biblia ay nagkakaloko-loko. Sinabi na po kasi ng Panginoong Hesukristo yan, na maraming magsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan at ililigaw ang marami. At yan din po ang sinasabi ng banal na kasulatan, na maraming isinulat si Apostol Pablo na mahirap unawain. No? Na ikinasisinsay ng iba. Sapagkat mga walang tiyaga. Sila'y mga masuwayin at mga walang tiyaga. Mga taong mapagsariling kalooban. Basahin natin, ano? Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 15. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Yung isinulat ni Apostol Pablo ay karunungang mula sa Diyos na ibinigay kay Apostol Pablo. Sinulatan kayo. Yan. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Yan. Yung mga tao na ang banal na kasulatan ay pinagko-kontra-kontra ang nakasulat, ito po yung mga taong walang tiyaga. Kaya ngayon yung iba,
pinupulaan yung Biblia. Kontra-kontra daw. Hindi mo naman talaga maunawaan yan eh. Kasi ang puso mo hindi ayon sa Diyos. Habang binabasa mo kasi, wala doon ang puso mo. Kinukontra mo na. Paano mo maunawaan yon? Sige nga. Halimbawa, ikaw may kausap. Habang nagsasalita ang kausap mo, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw, maintindihan mo ba? Magkakaintindihan ba kayo? Ganun din po yung Biblia. Kasi habang binabasa mo, kinukontra mo na eh. Ang hinahanap mo sa Biblia habang nagbabasa ka, yung mali. Naghahanap ka ng mali para sabihin mo lang na ang tama yung aral nyo. Ang hinahanap mo sa Biblia, yung mali. Ito yung mali. Ito yung mali sa Biblia. Yung sa amin ang totoo. Ayan, ganun sila. Ha? Kasi may kinagisnan na sila eh. Yung itinuro ng kanilang mga propeta. Ha? Kaya, habang binabasa niya ang Biblia, nandoon na yung pagkontra niya. Walang pagkakaiba yan sa kausap mo. Sige, mag-usap kayo, tas magsabay kayong mag-usap. Magsabay kayong magsalita. Nagkakaintindihan kaya kayo? Kasi kinukontra mo na siya, hindi mo siya pagsasalitain eh. Paano mo maunawaan yon? Ganun. Kaya kung ikaw nagbabasa ka ng Biblia at ang puso mo ay nasa pagkontra sa binabasa mo, wala kang maintindihan. Parehas lang kayo na nag-uusap, na nagsasabay kayong nagsasalita. Sinong makakaintindi sa inyo? Sarili mo, ikaw lang. Kasi ang puso mo nandoon na sa iniisip mo. Wala doon sa binabasa mo. No? Kaya itong mga maraming sekta, mga relihiyon na para lang sa pansariling kapakinabangan ang ginagawa, ganyan yan eh. Yan ang sumisira sa ebanghelyo ng Diyos. Ngunit, ito ang sinasabi ni Apostol Pedro na talagang maraming isinulat si Apostol Pablo na mahirap unawain. No? May mga sinulat si Apostol Pablo na may mga ilan doon. No? Basahin nga natin muli. Na may ilang bagay na mahirap unawain. Na isinisinsay ng mga di nakakaalam o nakaaalam ng mga walang tiyaga na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Kasi ito po talagang Biblia totoo. Lahat na nakasulat dito ay nagaganap. Kung kayo nagbabasa kayo ng pahayag, Apokalipsis, Revelation, no? Mababasa nyo yan. Bagamat simboliko ay nagaganap at patuloy na magaganap. Kagaya ng mga paglitaw ng mga kaharian, mga digmaan, mga pag-aalsa. At mayroong mga kaharian na kasama ang paghawak ng relihiyon. No? Tingnan ninyo, kahit man dito sa Pilipinas ano ba ang naghahari? Talaga bang ang presidente ang tunay na hari? Tingnan ninyo. Pag dumating yung leader ng Roma, yung leader ng reliyon sa Roma, talagang sa palagay nyo, humihimod yung, kung tutuusin nagpapatira pa, yumuyukod yung presidente, yung hari, doon sa papa nila. Papa nila kuno.
O, tingnan niyo. Makikita natin. Kaya nga tayo ay magkaroon ng talino. Kaya nga tayo yung dapat nagbabasa talaga ng Biblia. Kasi makikita natin, hindi na natin kailangan magsalita ng magsalita. Ang mga nagaganap sa ating panahon, digmaan, patayan, digmaan. Alam nyo po bang ang digmaan ay kasama yan sa salot? Sa ikasiyam na kabanata ng Apokalipsis o Revelation, mababasa natin dyan yung ang mga tao ay magpapatayan, no? Isa kasi sa salot yan, yung digmaan. Hindi po talaga payapa ang tao dyan Maraming mamamatay. No? Kaya kung mayroong mga hari, mga bansa na nagdidigmaan, kalooban po ng Diyos yan Ang kalooban po ng Diyos, ang nais ng Diyos o ang salita ng Diyos ang magaganap. Dahil yan ang ginugusto ng tao. Kaguluhan. Kaya ang Diyos, hinahayaan na lang sila. At talagang ibinuhos yan ng anghel. Basahin nyo ang Revelation. Yung mga salot na nagaganap sa sanlibutan ay salot na ibinubuhos sa lupa. Kaninong gawa yan? Sasabihin ng iba, Brad, gawa ng demonyo yan talaga? Ang demonyo, yan yung humahawak sa mga taong masasama. Ngayon, may magagawa ba ang demonyo kung hindi pahintulot ng Diyos? Unang-una, nung ang Panginoong Hesukristo ay pinalayas yung 2,000 o nasa 2,000 demonyo, yung pulutong, nagpaalam nga sila kay Jesus Christ Payagan mo kaming pumasok sa mga baboy. Kayong mga pastor na nagsasabi ng Juan Gis, nakalagay doon na mga magnanakaw, mga tulisan, at saka yung pumuksa, pumatay, ay ang demonyo yan. Kasama kayo ron. Kayong mga pastor na mga sinungaling, kasama kayo dyan. Mga tulisan, mga magnanakaw, mga ninanakaw yung tupa ng Panginoon. Inililigaw, pinapatay. Kasi pag nililigaw nyo, mamamatay talaga yan Mapupunta sa impyerno yan Kaya sino yung sinasabing pumuksa at pumatay sa Juan Gis? Kung magpapagamit ka sa demonyo, kayo mga pastor kayo, talagang isa kayo doon. Kasi, yung mga nagpapaupa, sabi ni Kristo, ay pag nakita yung lobo na dumarating, ay tumatakbo na. Tangay-tangay yung pera ng mga miyembro. Diba? No? Tatakbo yan. Nandyan na yung papatay. Mamamatay tao, nandyan na, tatakbo na. Bahala kayo dyan mga miyembro ko, mamatay na kayong lahat dyan. Basta ako, mayaman na. Di ba? Mga kababayan, sa ating buhay sa mundo, talaga pong ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi dapat para sa pansariling pakinabang, kundi para sa kapakinabangan ng marami. Na ang layunin ng pangangaral ng Ebanghelyo ay magkaroon ng pananampalataya ang mga tao. Sumampalataya sa Panginoong Jesucristo upang magtamo ng kaligtasan. Kaya mga kababayan,
ito po yung patuloy na aming panghihikayat. Patuloy po tayong makinig ng katotohanan. Yung aral na walang bawas at walang dagdag, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. Yun po ang kailangan eh. Hindi yung babasa ng isang talata pagkatapos ang dami ng sinasabi. Puro pagpapala. Puro kaginhawahan. Nasaan yung pagtitiis? Ang aral ni Kristo, magtiis ka eh. Ang aral ni Kristo, ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ngayon kung ang itinuturo mo sa iyong mga miyembro, puro ginhawa, pagpapala, paano yun? Sabi ni Kristo, doon sa Mateo 7, na ang sino mang tao na nakikinig ng kanyang salita at hindi ingatan, ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at nabagsak ang bahay na yaon at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Kaya kung nais natin ang buhay na walang hanggan, ay ang pag-iingat o pakikinig ng salita ng Diyos at ito'y iniingatan. Upang tayo ang wika ay magiging katulad sa isang taong nakikinig ng salita at iniingatan, ay matulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Nang dumating ang ulan, lumagpak at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Mateo 7, talatang 24 hanggang 27. Kaya ito po mga kapatid, ang ating pakatatandaan. Ang tunay na ebanghelyo ay yung aral na hindi hinahaluan ng panloloko, kundi yung purong ayon sa nasusulat. Walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit, at walang sariling pagpapaliwanag. So mga kababayan, yan po muli ang aking maibabahagi sa inyo. Nawa kayo'y patuloy na pagpalain ng Panginoon at ilayo kayo sa lahat ng masama. So God bless po sa inyong lahat, mga kapatid.